Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Richman Action Drama. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Richman Action Drama Kabanata 1431 Reunion. Nagpatuloy si Salvatore na magpanggap na isang scientist at niloko ang lahat. Mga kapatid, alam ninyong lahat na mayroon akong 4th year talent. Nakiusap pa nga sa akin ang mga guro ng CloudSec na maging disipulo nila para matuto at linangin. Direkta ko silang tinanggihan. Bakit? Dahil hindi tayo nagkikita ng mata. Nakatuon lamang sila sa paglilinang at nakakalimutan na ang pundasyon ng kanilang paglilinang ay nagmumula sa teknolohiya ng ating Celestial King Planet. Kaya naman, nagkusa akong talikuran ang paglilinang at sumama sa inyo. Ang pag-aaral ng agham kasama mo ang pinakagusto ko. Nagpalakpakan ang lahat. Nagpalakpakan din ang pinuno. Si Salvatore ay talagang isang huwaran para sa bagong henerasyon ng mga magsasaka. Gayunpaman, sa mundong ito, karamihan sa mga tao ay matigas ang ulo. Kailangan nating pigilan ang kanilang paglaki. Kamakailan lamang, narinig ko na may lumitaw na isang tier 10 genius. Ang kanyang pangalan ay Don. Napakahusay ng talento ng babaeng ito. Kalahating buwan pa lang niyang nilinang, ngunit ngayon, sa taon ng kompetisyon, nakuha niya ang unang pwesto sa Apprentice Group at Disciple Group. Maraming tao ang nagsasabi na siya ang pag-asa ng buong mundo ng paglilinang. Sa hinaharap, aakayin niya ang Celestial King Planet sa ibang antas. Lahat, tiyak na hindi namin siya papayagan na magpatuloy sa paglaki. Kung hindi, kapag siya ay naging idolo ng bagong henerasyon ng mga kabataan, lahat ay maglilinang tulad niya, at walang sinuman ang magpapahalaga sa agham. So, I have a suggestion. Get rid of her before she level up. What does everyone think? Nagtaas ng braso ang lahat at sumigaw. Patayin mo siya! Patayin mo siya! Nagtaas din ng braso si Salvatore. Nang makitang itinaas ni Salvatore ang kanyang kamay, tuwang-tuwang naglakad ang lalaki. Salvatore, pumayag ka na patayin natin si Don, di ba? Sabi ni Salvatore, of course. I am one with my brothers. I'll do whatever you want. There's no need to ask, kuya. Masayang sinabi ng lalaki, sige, Salvatore. Dahil pumayag ka, ipapaubaya ko sa iyo ang misyon ng pagpatay kay Don. Nang marinig ito, napatulala si Salvatore. Pumayag na lang siya noon. Kumain at umiinom lang siya dito para kumita ng pambayad sa tuition fee niya. Paano nga ba siya makakagawa ng isang misyon? Natural na nasa panganib si Salvatore. Nagmamadali niyang sinabi, kuya, marangal akong tao. Paano ako makakapatay ng babae? At saka, scientist ako. Hindi ako mahilig makipag-away at pumatay. Sinabi ng lalaki, Salvatore, matagal ko nang nakita na tiyak na hindi ka isang ordinaryong tao. At saka, mayroon kang isang pang-apat na antas na talento. Kahit na mahulog ka sa mga kamay ng CloudSec, hindi ka nila papatayin. On account of your cultivation talent. We can't do it. Kung mahuli tayo, mamamatay lang tayo. Nagpatuloy ang lalaki sa pagkumbinsi sa kanya. Salvatore, bibigyan ka namin ng pinaka-advance na labanan 1 minuto pasado alas 12. Baluti. Isuot mo at umalis ka na. Kakatungtong pa lang ni Don sa antas ng pagiging alagad at tiyak na hindi magdadalawang isip si Salvatore. Well, gayunpaman, ayaw tanggapin ni Salvatore ang misyong ito. Naging seryoso ang lalaki. Kung ayaw mong tanggapin ang misyong ito, kaya lang namin tiisin ang sakit at hilingin na umalis ka sa lugar na ito. Si Salvatore ay hindi pamilyar sa Celestial King Planet. Hindi naging madali para sa kanya na humanap ng lugar na makakainan at maiinom. Ayaw niyang umalis ng ganoon kadali. Nagpatuloy ang lalaki sa pagkumbinsi sa kanya. Salvatore, we will provide you with the most advanced battle armor. Wear it and go. Kakatungtong lang ni Don sa level ng disciple at siguradong hindi ka na masasaktan. Pagkatapos mo siyang patayin, lumabas ka ng tahimik at walang sinuman. Malalaman. Naisip ni Salvatore sa kanyang sarili, napakalakas ng iyong baluti. Bakit hindi ka pumunta sa iyong sarili at huwag hayaang ipagsapalaran ko ito? Bagamat naging alagad pa lang si Don, nauna na siya sa grupong disipulo. Siya ay dapat na isang halimaw. Gayunpaman, kung hindi ako pupunta, tiyak na itataboy nila ako. Bakit hindi natin gawin ito?
Pupunta ako at lalabanan ko siya at babarilan siya ng 2 beses. Tapos, magpapanggap ako na hindi ko siya matatalo at makawala. Sa ganoong paraan, hindi nila ako papunahin. Kung hindi man lang niya tinanggap ang misyon, mapapaalis siya. Kailangang tanggapin muna ni Salvatore ang misyon. Sige, dahil malaki ang tiwala sa akin ng mga kapatid ko, tatanggapin ko ang misyon na ito. Kuya, kailan ka ba kikilos? Sinabi ng lalaki, ngayon. Hindi nakaimik si Salvatore. Nakakaloka ka. Hindi nila binigyan si Salvatore ng anumang oras para maghanda. Agad nilang binigay kay Salvatore ang sandata at hiniling sa kanya na gawin ang pagpatay ngayon. Ang iilan sa kanila ay tahimik na dumating 100 metro ang layo mula sa Cloudsec. Pamulong ang lalaki, mayroon tayong mga kapatid sa Cloudsec. Pinaalis ko na ang mga gwardya sa gate na ito. Pagkapasok mo sa pintong ito, maglakad ka sa paligid ng flower pond. Pagkatapos, tingnan mo ang mga marka sa mga haligi. Kapag narating mo na, sa kwarto ni Don, diretsong atake. Ikinaway din ni Salvatore ang kanyang kamay. Kuya, hayaan mo na ako. Isinuot ni Salvatore ang kanyang baluti at dumiretso sa Cloudsec. Pagkapasok niya ay nagmura siya, hindi man lang ako pinainom ng mga bastos na iyon ng tubig pero gusto na akong pumunta dito para pumatay ng tao. Paano kung gising pa siya sa ganitong oras? Kami ay isang grupo ng mga siyentipiko. It's unprofessional. To kill people. Anyway, wala naman talaga akong balak na patayin yung babaeng yun. I just wanted to put on an act. Tinundan ni Salvatore ang mga marka at nakarating sa silid ni Don. Hindi niya tahimik na itinulak ang pinto. Sa halip, itinulak niya ito ng malakas para magising ang mga tao sa loob. Hindi nakatulog si Michael. Nang marinig niya ang kaguluhan, tumingin siya kaagad at nakita niya ang isang taong nakasuot ng sandata sa tapat niya. Hindi maaninag ng malinaw ang kanyang mukha. You're that heavenly beauty, Don, right? I'm here to kill you under Tech Planet's Kevin's orders. Die! Natigilan si Michael nang marinig ang boses. Bakit parang pakwan? Bago pa makapagsalita si Michael, agad na pinaandar ni Salvatore ang kanya ng armor at pinasabog si Michael. Boom! Boom! Agad namang umiwas si Michael. Nakakagulat, parang gusto ni Salvatore na tamaan ang maling panig. Sa tuwing umatake siya, 80 talampakan ang layo nito sa Michael. Pagkatapos ng simbolikong pagpapaputok ng 2 putok, sumigaw si Salvatore, damn it, as expected of a 10th-tier genius. She's actually so powerful. I'm not your match. After I leave, my brothers will come looking for you in the future. Iingat. Dahil doon, isaaktibo na ni Salvatore ang flight mode at maghahanda na tumakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, agad siyang hinabol ni Michael. Nang malapit nang lilipad si Salvatore, sumigaw siya, Salvatore. Lumipad na si Salvatore. Nang marinig niya ang tunog ay natigilan siya. Anong nangyayari? Paano niya nalaman na Salvatore ang pangalan ko? Agad na tumalikod si Salvatore at binuksan ang maskara ng baluti, inihayag ang tunay na anyo nito. Tinitigan niyang mabuti si Michael, ikaw. Ikaw. Napangiti si Michael nang makitang si Salvatore talaga iyon. Salvatore, matagal na kitang hinahanap. Sa wakas nagkita na tayo ulit. Hindi pa rin makapaniwala si Salvatore. Ikaw. Ikaw si Mr. Michael. Biglang may naintindihan si Salvatore. Tumango si Michael. Lumuhad si Salvatore sa harapan ni Michael at umiyak ng mapait, Mr. Michael, aking Panginoon, sa wakas ay natagpuan na kita. Sino ang nagpakababae sa iyo? Sinong bastardo ang gumawa ng ganoong kalupit na bagay sa iyo? Babalatan ko siya. Buhay. Screw you. Ikaw ang babae. Kalahati pa lang ng mukha ko ang nagbago. Tutal nakita naman ako ni Gerald dati. Tanungin kita, may balita ka ba tungkol kay Dragon at Jamie? Kabanata 1432 pagkikitang muli kay Victoria. Dahil doon, dinala ni Michael si Salvatore sa silid. Bagamat hindi pa masyadong matagal ang huling pagkikita nila, inilipat sila sa isang bagong planeta at walang katapusang mga bagay na mapag-uusapan. Sinabi ni Salvatore, naparito ako sa planetang ito at halos hindi ako makaligtas. Paano ako magkakaroon ng kakayahang makahanap ng isang tao ng napakabilis? Alam din ni Michael ang hirap na hinarap ni Salvatore.
Noong una siyang dumating sa Celestial King Planet, mahirap para sa kanya na gumalaw ngunit kahit isang sentimo ay hindi makatutugon sa isang bayani. Nakilala ko na sina Emily, Rongbing Xiao, at Victoria. Nagulat si Salvatore. Ano? Ang dami mong nakitang tao. Kamusta na sila ngayon? Sinabi ni Michael, si Emily ay naglilinang sa Fairy Academy tulad ko. Sina Rongbing Xiao at Victoria ay naglilinang sa pamilya Howard kasama si Lavana. Napakahusay nila. Nang marinig ni Salvatore na sina Emily at Michael ay parehong nasa Fairy Academy, nagsimula siyang makaramdam ng pananabik. Mr. Michael, maaari ba akong humiram ng pera mula sa iyo? Nasubukan ko na ang aking talento at mayroon akong pang-apat na antas ng talento. Gayunpaman, wala akong anumang mga purple gold coins ngayon. Hindi ako makakapag-aral ng walang bayad sa pagtuturo. Tumango si Michael. No problem. I just got first place in the apprentice group and disciple group for the Fairy Academy. May bonus naman to begin with. Kahit hindi sapat, siguradong bibigyan nila ako ng pera kung hinihingi ko ito sa kanila. Si Michael na ngayon ang kayamanan ng Fairy Academy. Ang pera ay isang makamundong pag-aari lamang. Kahit anong hiling ni Michael, walang pag-aalinlangan na ibibigay ito sa kanya ng Fairy Academy. Tuwang-tuwa si Salvatore. That's great. Thank you, Mr. Michael. Magpaplastikan ako at magiging isang babaeng katulad mo. Tapos, pupunta ako sa Fairy Academy kasama mo si Ms. Emily. Pwede na tayong magsaya ulit. Napakasaya ni Salvatore. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makatrabaho muli sina Michael at Emily. At saka, maraming dilag sa Fairy Academy. Sinong lalaki ang hindi maghahangad na linangin sa gayong kapaligiran? Gayunpaman, tinanggihan siya kaagad ni Michael. No, you can't go to the Fairy Academy. Hindi alam ni Emily ang identity ko, kaya wag kang lalampas at manggulo. May importante akong misyon sa'yo. The guy who came to Earth to kill me is called Gerald. Kinuha niya ang 2 disciples mula sa Cloud Sect at katatapos lang mag-cultivate sa Cloud Sect. I'll arrange for you to be in the Cloud Sect. Pwede kayong magkaklase sa kanila at mapalapit sa kanila. Umanap ng pagkakataon para irekomende kanila na maging subordinate ni Gerald. Nang marinig ito ni Salvatore, agad niyang naintindihan. Gusto ni Mr. Michael na maging especially iya ako at sundin ang bastos na si Gerald para makapaghiganti ako anumang oras. Sabi ni Michael, I don't need you to take revenge. You're not his match. You just need to help me keep eye on him and remember his habits. Also, figure out his strength and what realm he is. Mas malakas ako sa kanya, pupuntahan ko siya agad at kitilin ang sorry niyang buhay. Nagmamadaling sinabi ni Salvatore, oo, Mr. Michael. Mr. Michael, may air report ako sa iyo. Tungkol ito sa Tech Planet. Sinabi ni Salvatore kay Michael ang tungkol sa grupo ng mga siyentipiko. Kasunod nito, sa pahintulot ni Michael, bumalik si Salvatore at pinasabog ang kanilang pugad. Hindi ito nakasira sa kanilang buhay. Pinigyan ni Michael si Salvatore ng isang halaga ng pera at hiniling sa kanya na maging isang disipulo ng Cloud Sect. Kaya lang, lumipas pa ang 2 buwan. Nagsasaka si Michael sa kagubatan nang bigla siyang makatanggap ng mensahe sa kanyang bracelet. Ito ay mula kay Salvatore, na naglilinang sa Cloud Sect. Sa sandaling ito, si Salvatore ay napromote na bilang isang disipulo. Bukod dito, nakumpleto ni Salvatore ang misyon ni Michael ng napakahusay. Dahil dati siyang boss sa Earth at may grupo ng mga kapatid, mabilis siyang naging pamilyar sa 2 subordinate ni Gerald. Mr. Michael, Max and Kit are preparing to bring me to meet Gerald. After I meet that bastard, I'll report the situation to you. Don't worry, I'll definitely tell you what he capable of. Agad ding natuwa si Michael. Sagot niya kaagad, Salvatore, huwag kang padalos-dalos. Kailangan mong mag-ingat at magtago ng mabuti. Huwag mong hayaang paghinalaan kanya. Kung hindi, malalagay sa panganib ang buhay mo. Sagot ni Salvador. Huwag kang mag-alala, boss. Alam ko na ang gagawin. Hintayin mo ang aking magandang balita. Matapos malaman na sa wakas ay makakalapit na si Salvatore kay Gerald, walang tigil ang pagtibok ng puso ni Michael. Hindi siya mapakali kahit anong mangyari. Gerald, kailangan kitang patayin.
Sakto namang nagugulo ang puso ni Michael, lumapit si Emily at nagtanong, Don, what's wrong? Parang natulala ka. May gumugulo ba sa isip mo? Nakangiting sabi ni Michael, I'm fine. Don't worry about me. Ang tagal na kasi at hindi ka pa na-promote bilang disipulo. Pilasan mo na, understand. Ngumiti ng nakakaloko si Emily. I don't have any talent to begin with. I'm already very satisfied to be an apprentice. By the way, Don, my sister is here to see you. Natigilan si Michael. Sa kanya lang namalaya na nakatayo na pala si Victoria sa di kalayuan. Si Victoria ay nakasuot ng pulang damit na may hood. Bagamat mayroon siyang aura ng isang taga-Earth, kakaiba pa rin siya sa Fairy Academy. Lalo na ang malamig niyang mukha at magagandang mata na tila naranasan na ang mga gulo ng buhay. Dahan-dahan siyang naglakad at magalang na sinabi, Hello, Miss Dawn, we meet again. Bahagyang tumango si Michael. Sagot ni Victoria. Emily told me that it's all thanks sa pag-aalaga mo sa kanya dito. Nandito din ako para magpasalamat sa'yo. Hinawakan ni Emily ang braso ni Michael at sinabing, marunong magluto ang kapatid ko. Sabay na tayong kumain. Sa sandaling iyon, medyo matako si Michael. Gusto niyang kainin ang luto ni Victoria. Naalala niya na madalas niya itong kainin pabalik sa New York. Salamat sa kabaitan mo, Miss Victoria. Kailangan ko pang magtanim. Dapat pumunta na kayong dalawa at kumain. Hindi kita iistorbahin bilang outsider. Emily said coquettishly, well, you're not an outsider. We sleep together every day. I've long treated you as one of us, hehe. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Victoria, Emily, huwag kang bastos kay Miss Dawn. Miss Dawn is Heaven's favored daughter, you must keep your distance. Hinayaan ni Emily. Oh, napangiti si Victoria. Miss Dawn, I didn't expect someone as talented as you to be so easy to get along with. Matitiis mo pa nga itong pilyo kong kapatid. Ngayon, may konting request ako. I wonder kung papayag ka. Dito. Sabi ni Michael, Miss Victoria, please go ahead. Sagot ni Victoria. I heard that 2 months ago, Miss Dawn became the top disciple of several great academies. Coincidentally, disciple din ako. I wonder if I have a chance to learn from you. Nandito pala si Victoria para hamanin si Michael. Si Victoria ay dumating sa Celestial King Planet na mas maaga kaysa sa Michael at nagtanim ng mas maaga kaysa sa kanya. Batay sa kasalukuyang lakas ni Michael, si Victoria ay dapat na malapit sa kanyang rurok bilang isang alagad. Sa totoo lang, nasa tuktok din si Michael bilang isang alagad. Maaari siyang makalusot anumang oras. Ni Michael, oo naman, gusto kong makita kung paano ang pagtuturo ng pamilya Howard ay inihambing sa Fairy Academy. Miss Victoria, mangyaring kumilos. Kabanata 1433 kompetisyon kay Victoria. Sinimulan ni na Michael at Victoria ang kompetisyon sa Celestial King Planet. Hindi alam ni Victoria na ang kaharap niya ay ang lalaking minahal niya ng husto, si Michael. Normal na ang ekspresyon niya habang agad na ikinakaway ang kanyang mga kamay para kontrolin ang mga dahon sa lupa. Ang kontrol ni Victoria sa naenerhiya ay malinaw na napaka-mature. Mabilis na nagtipo ng mga dahon at naging hugis ng espada. Gamit ang isang alon ng kanyang kanang kamay, ang espada ay tumusok papunta sa Michael. Sa simula, nakatuon ang atensyon ni Michael sa paparating na espadang dahon. Sa hindi inaasahan, biglang gumalaw ang figure ni Victoria. Para siyang hinailan ng dahon na espada. Dumating siya sa likod ng espada sa isang iglap. Boom! Nabasag ng palad ni Michael ang leaf sword. Gayunpaman, agad na inatake ni Victoria si Michael. Halos kaagad, si Michael ay nagpalagay ng isang defensive state at hinarang ang palad ni Victoria. Gayunpaman, hindi niya maiwasang umatras ng ilang hakbang. Sa Earth, imposibleng matalo ni Victoria si Michael. Nagkaroon na ng pagkakaiba sa lakas ng lalaki at babae. Higit pa rito, si Michael ay naturukan ng swero at nagkaroon ng gintong talento. Gayunpaman, sa Celestial King Planet, ang pagkakaiba sa pagitan ng katawan ng mga lalaki at babae ay hindi na ganoon kahalaga sa mga magsasaka. Ngayon, pareho silang mga disipulo, kaya ang kanilang mga lakas ay halos pareho. Nagulat si Victoria. Indeed you're worthy of being a top talent. Napakabilis ng reaksyon mo, at napakalakas din ng depensa mo.
Nakipag-away na si Victoria sa ibang mga disipulo noon, ngunit hindi sila nakapag-react sa oras at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, napaatras lamang ng ilang hakbang si Michael. Sabi ni Michael, nagkataon lang. Kami talaga ni Miss Victoria ang nag-cultivate ng basic mental cultivation method ng Howard family, kaya halos hindi ko makayanan ang pag-atake mo. Gayunpaman, ang bilis mo talaga ngayon. Halos hindi ako makapag-react. Ang dahilan kung bakit nakaharang si Michael sa oras ay dahil kilalang kilala niya si Victoria. Nang makita niya ngayon ang titig ni Victoria, alam niyang may mali. Pakiramdam niya ay siguradong may backup plan si Victoria. Dahil napakalakas mo, gagawin ko ang lahat. Miss Victoria, please take this. Gusto ni Michael na makita ang tunay na lakas ni Victoria. Ayaw niyang matalo siya. Gusto lang niyang malaman ang totoong level nito. Sa ganoong paraan, malalaman ni Michael ang kalagayan niya. Sa hinaharap, kapag nakatagpo si Victoria ng anumang sitwasyon, malalaman ni Michael kung kakayanin niya ito at kung may anumang panganib. Bagamat silang dalawa ay estranghero, sila ay umiibig minsan. Dahil dito, hindi siya kayang baliwalain ni Michael ng lubusan. Nilabanan ni Michael si Victoria ng malapitan, na nagbigay sa kanya ng matinding pressure. Sigurado, hindi kinaya ni Victoria. Pagkatapos makipagpalitan ng suntok, siya ay nananaghoy sa kanyang puso. Ang bangis talaga nitong si Don. Hindi naman siya mukhang babae. Mas lalaki siya. Itinulak ni Michael ang mga limitasyon ni Victoria. Ingat ka, aatake ako. Tinamantala ni Michael ang pagkakataon at gusto niyang bigyan ng matinding dagok si Victoria. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit na naman ni Victoria ang kanyang multo. Sa isang wash, umatras siya ng higit sa 10 metro, na naging sanhi ng pagkaligaw ng paa ni Michael. Ang bilis naman. Tumayo si Michael sa kinaroroonan niya, medyo natulala. Muli niyang naramdaman ang hindi kapani-pani walang bilis ni Victoria. Iyon ay dahil kahit si Michael ay walang ganoong bilis. Pareho silang mga disipulo. Sa lohikal na pagsasalita, ang kanilang mga kakayahan ay dapat na halos pareho. Gayunpaman, bakit mas mabilis si Victoria kaysa sa Michael? Tumingin si Michael kay Victoria at nagtanong, Miss Victoria, nag-cultivate ka ba ng bilis? Tinuruan ka ba ng pamilya Howard? Sagot ni Victoria. Tama, ultimate technique ng master ko. I like it very much, so I started learning from the disciple realm. I'm sure magiging mas mabilis pa ang speed ko pagkatapos maging scholar. Ang galing ng iyong master. Naalala agad ni Michael na isa sa mga trump card ni Levana ay ang bilis ng kidlat na mayroon si Rong Bingxiao sa Earth. Matapos makarating sa Celestial King Planet, walang mga kwalifikasyon si Rong Bingxiao para magpatuloy sa paglilinang kasama si Levana. I-think na ang abilidad na ito ay talagang natutunan ni Victoria. Ang kakayahan ni Levana na mayroon si Victoria sa Earth ay mind control. Batay sa pagkaunawa ni Michael kay Victoria, hinding-hindi siya susuko sa kakayahang ito. Tiyak na gusto niyang mabawi ang kakayahang ito. Nais din ni Michael na makuha niya ang kapangyarihang lumikha ng isang bagay mula sa wala. Isa itong kakayahan na dati niyang taglay. Kung nawala ito, tiyak na gusto niya makuha muli. Hindi lang speed ang specialty mo, diba? May iba pa ba? Natigilan si Victoria. Hindi niya inaasahan na makikita ito ni Michael. Gayunpaman, tinanggihan niya ito ng nakangiti, wala akong lakas para linangin ang napakaraming bagay ng sabay-sabay. Salamat sa iyong paggabay ngayon. Alam kong kailangan ko pang mag-improve. Kung hindi si Levana ang aking guro, matatalo sana ako sa iyo ngayon. Nga pala, bago ako dumating, inutusan ako ni Lord Howard na imbitahan ka sa pamilya Howard bilang bisita. May oras ka ba? Sabi ni Michael, I'm busy cultivating for the time being. Tulungan mo akong ipasa ang mensahe kay Lord Howard. Bibisitahin ko siya mamaya. Sige. Nang makitang aalis na si Victoria, mabilis na sinabi ni Michael, Miss Victoria, pwede ba akong magtanong sa iyo ng personal? Ang iyong guro, Miss Levana. Walang pakialam si Victoria. Pagkatapos ng lahat, si Levana ang pinakamisteryosong tao sa buong kontinente. Okay, itanong mo. Sinabi ni Michael, tulad ng alam mo, mula nang makakuha ako ng isang 10th tier talent at nakakuha ng unang pwesto sa apprentice at disciple group, nakatawag ako ng maraming atensyon sa cultivation world. Maraming tao ang nagkukumpere sa akin sa Levana. Ito rin ay dahil dito mas marami akong nalalaman tungkol kay Levana.
Nabalitaan kong ikakasal na siya. Totoo ba iyon? Oh, may asawa na ba siya? Napakaganda ng pangangatwiran ni Michael at hindi pumukaw sa hinala ni Victoria. Sa katunayan, kahit si Lavana mismo ay alam na maraming tao ngayon ang ikinumpara si Lavana kay Don. Gayunpaman, sinabi ni Lavana na bago makarating si Don sa Grandmaster Realm, hindi siya ituring ni Lavana bilang isang kalaban. Sagot ni Victoria, may fiancé nga ang teacher ko. Nung una siyang bumalik, pumayag siyang pakasalan siya, pero ngayon, nagtatago na siya at ayaw niyang makita. Iniiwasan niya ba siya? Tumanggo si Victoria. Oo, lahat tayo babae. You should be able to guess that my teacher don't like that man, but she can't go against the marriage agreement. She can only drag it out as long as possible. Patuloy na tanong ni Michael, hindi ba galit ang lalaking iyon na kinakaladkad ito ni Miss Howard? Pipilitin ba niya si Miss Howard balang araw? Sagot ni Victoria. Nabalitaan ko na ang fiancé ng aking guro ay medyo abala na naman, kaya hindi siya dapat magkaroon ng oras upang pahirapan ang mga bagay para sa kanya. Gayunpaman, sino ba ang makakasigurado tungkol dito? Sai, sa totoo lang, hindi ko gusto ang aking guro. Magpakasal din. Kung ikakasal siya, mahirap malaman ang kapalaran naming mga estudyante. Nga pala, may senior akong kapatid na gustong makipag-compete sa'yo. Kapag libre kang pumunta sa Howard family, pwede kang sumama at makipag-spar sa amin. Ipapakilala kita sa teacher ko at sa senior kong kapatid. Kabanata 1434 na pagpili ng armas. Senior kapatid ni Victoria. Sina Victoria, Moon Maiden, at Mike Baylor ay dinala ni Lavana sa Celestial King Planet at naging mga alagad niya. Nangangahulugan iyon na ang nakatatandang kapatid ni Victoria ay natural na si Mike Baylor, na maaaring magpatawag ng mga mutated beast sa Earth. Si Michael ay napaka-curious din tungkol sa Moon Maiden at sa kamakailang sitwasyon ni Mike Baylor. Tinanong niya, ikaw ba ang pinakamalakas sa iyong mga kapwa alagad? Ngumiti si Victoria at umiling. Hindi naman. Ang dalawa ko pang kapwa disipulo ay mas malakas kaysa sa akin. Sabay kaming natuto kay Lavana, pero ngayon, medyo malayo na ako sa kanila. Gaya ng inaasahan, sina Moon Maiden at Mike Baylor, bilang mga gininto ang talento at pinakamalakas na eksperto sa Earth, ay malahenyo rin na pag-iral nang pumunta sila rito. Mas lalong naging motivated si Michael ngayon. Sige, sasalubungin ko sila kapag libre ko. Wala nang sama ng loob si Michael sa Moon Maiden at Mike Baylor. Ngayon, itinuring niya ang mga taong ito mula sa Earth bilang kanyang mga kababayan. Pagkaalis ni Victoria, nakatanggap si Michael ng tawag mula kay Salvatore pagkaraan ng ilang sandali. Mr. Michael, nag-imbestiga ako ng maigi. Ang bastos na si Gerald ay isa ng scholar, at 5 taon na siyang scholar. I guess nasa middle to late stages na siya. Bilang bahagi ng kanyang misyon, sinabi ni Michael kay Salvatore na alamin ang tunay na antas ni Gerald at sa wakas ay nakagawa siya ng kanilang pag-unlad. Nang malaman niyang scholar lang si Gerald, nakahinga ng maluwag si Michael. Si Michael ay isa ng alagad at isang hakbang na lamang ang layo mula sa pagiging isang scholar. Sa madaling salita, hindi magtatagal para makaganti si Michael at mapatay si Gerald. Very good. Mukhang makakaganti na ako. Alam ni Salvatore na si Michael ay sabik sa paghihiganti. Paalala niya, boss, I think you shouldn't be too anxious. Tinanong ko lang siya kung may chance ba siyang manalo kung kalabanan niya ang isang newly advanced scholar. Sabi niya sa Desday na imposible. Sabi niya doon din. Pagkakaiba sa kaharian ng mga scholar. Ang pagsulong mula sa sinaunang kaharian ng mga scholar hanggang sa mga huling yugto ay walang pinagkaiba sa pagpatay sa mga alagad o mga apprentice. Sinabi din niya na siya ay itinuturing na isang napakalakas na magsasaka sa antas ng scholar. Kung ang isa ay hindi mananatili sa antas ng scholar sa loob ng 5 taon, hindi siya magiging kwalipikadong hominin siya. Mr. Michael, I think you're more talented than him. You definitely won't need 5 years, but it'll take at least 3 years. Why don't you lay low for 3 years bago tayo maghiganti sa kanya? At that time, dapat kaya akong maging scholar. I can help you. Ang kasalukuyang ako ay parang langgam sa harap ni Gerald. Kung gusto mo siyang patayin, wala akong maitutulong. Iminungkahi ni Salvatore na magtanim muna si Michael ng 3 taon. Paano kayang maghintay si Michael ng 3 taon?
Kung aabutin ng 3 taon para patayin si Gerald, hindi ba tatagal ng 30 taon ang amo na pumatay kay Gerald, ang bastos na gustong pakasalan si Levana? Wala pa akong 30. Paano ako maghihintay ng ganoon katagal? 1 taon. After 1 year, I'll find an opportunity to kill him. Bantayan mo siya para sa akin. Yun lang. Sabi ni Salvatore, "Hey, Mr. Michael." Hindi na pinakinggan ni Michael ang payo ni Salvatore at ibinaba ang tawag. Kasunod nito, tumibok ang puso ni Michael. May layunin siya, maging scholar. Sa yugtong ito, kayang talunin ni Michael ang sinumang kapantay niya. Tinanong ni Michael ang misteryosong lalaki, "Senior, sa tingin mo kaya kung hamanin si Gerald pagkatapos kong maging scholar?" Ngumiti ang misteryosong lalaki at sinabing, "Talagang mababa ang lakas mo. Gayunpaman, nasa life and death na sitwasyon kayo. Ito ay labanan ng buhay at kamatayan kaya kailangan mong pumili ng sandata para sa iyong sarili." Tumango si Michael. "Oo, oras na para magkaroon ng armas." Kasunod nito, pumunta si Michael sa armory ng Fairy Academy para pumili ng sandata. Pero pagpasok niya ay hinarang siya ni Vice Dean Evelyn. Ayon sa rules ng Fairy Academy, ang mga nakarating na sa advanced scholar level lang ang pwedeng pumili ng armas. "Don, disciple ka lang. Anong nagmamadali?" Sabi ni Michael, "I'm a 10th year talent. Wala ba akong ganitong pribilehiyo?" Sinabi ni Evelyn, ang mga sandata na ito ay naglalaman ng isang malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan. Maaari itong lubos na magpapataas ng lakas ng pakikipaglaban ng isang tao, ngunit ito rin ay gagawing baliwalain ng cultivator ang pangunahing paglilinang at tumuon sa pagtaas ng pinsala. Kung mas may talento ka, mas kailangan mong bumuo ng isang magandang pundasyon. Maaari kang sumulong mula sa isang alagad tungo sa isang scholar, ngunit napakahirap para sa iyo na bawiin mula sa isang scholar patungo sa isang disipulo. Matapos pigilan ni Evelyn, hinanap muli ni Michael ang dean, ngunit hindi pa rin siya nakakuha ng permiso. Walang choice si Michael kundi ang bumasag muna sa kanyang kaharian. Pag-iisipan niya ito pagkatapos niya maging scholar. Papida Eno, Iota. SOM ang antas ng paglilinang ng Celestial King Planet ay iba sa antas ng paglilinang sa mga immortal na nobela ng bayani. Sa mga nobelang walang kamatayang bayani, may mga malinaw na pagbabagong pisikal at mga pamantayan ng antas para sa Foundation Establishment, Golden Core, Nascent Soul, at iba pa. Gayunpaman, ang Celestial King Planet ay wala nito. Ang kanyang antas ay ganap na nakadepende sa lakas ng lahat ng mga magsasaka sa Celestial King Planet. Halimbawa, maaaring matagumpay na maging scholar si Michael sa Celestial King Planet ngayon. Gayunpaman, sa hinaharap kapag nagkaroon ng mas maraming cultivator sa Celestial King Planet at ang kanyang cultivation base ay bumaba ang halaga, si Michael ay magiging isang disipulo muli. Kaya lang, nanatili si Michael sa Fairy Academy at nagsumikap na madagdagan ang kanyang lakas araw-araw. Gumamit siya ng isang maliit na pamamaraan upang madagdagan ang kanyang lakas sa lahat ng aspeto. Nadagdagan pa niya ang ilan sa kanyang lakas sa mga paraan na hindi naman talaga niya kailangan. Sa ganitong paraan, maaari siyang sumulong ng mas mabilis. Pagkaraan ng 1 taon, sa wakas ay nakilala ang Michael ng espiritual na kapangyarihan ng langit at lupa sa Celestial King Planet at umakyat sa elementarya na Scholar Realm. Noong araw na iyon, nagsagawa ng concert ang Fairy Academy. Ang pink na ilaw sa katawan ni Michael ay nagpa-excite sa buong akademya. Masyadong mabilis, napakabilis. Hindi pa ako nakakita ng sino mang umasenso mula sa isang alagad tungo sa isang scholar sa loob ng 1 taon. Tapat na ang lakas ni Don para maging deputy dean ng school natin. Personal na hinanap din ni Vice Dean Evelyn si Michael. Hindi niya napigil ang sabihin, "Ikaw ay talagang isang henyo." Ngumiti si Michael. "Vice Dean, scholar na ako ngayon. Pwede mo ba akong pasukin sa armory at pumili ng armas?" Bagamat nag-aatubili si Evelyn, sinabi niya, "Sumama ka sa akin." Dinala ni Evelyn si Michael sa armory. Dahil gabi na, walang tao. Sa pagtingin sa nakasisilaw na hanay ng mga armas, hindi alam ni Michael kung paano pumili. Tinanong niya ang misteryosong lalaki, "Senior, tulungan mo akong pumili ng sandata. Naranasan mo na ito dati. Dapat alam mo kung anong sandata ang mabuti at angkop para sa akin. Dapat handa kang tulungan ako sa maliit na pabor na ito, hindi ba?"
Matamlay na sagot ng misteryosong lalaki, lahat sila ay scrap metal. Bakit mo gusto? Kung kailangan mo talaga ng payo, sabihin ko sa iyo. Pinakamabuting pumili ng armas na magagamit palagi. Ang basura sa harap ng magagamit mo lang hanggang sa Advanced Scholar Realm. Napakahirap na gamitin ang mga ito kapag naabot mo na ang Grandmaster Realm. Sa Unparalleled Realm at pataas, hindi ka makakapag-cut kahit kaninong. Nakakahiyaman lang na ilabas sila. Ayaw ng Michael na patuloy na mamili ng armas, kaya sinabi niya kay Evelyn, Vice Dean Evelyn, mayroon ka bang makapangyarihang armas? Kabanata 1435 Unsealing the Divine Artifact. Malinaw na hindi nasisiyahan si Evelyn sa kanyang kahilingan. Napakaraming armas, pero hindi mo gusto. Kakapasok mo pa lang sa scholar level. Siguradong sapat na sa iyo ang mga armas na ito. Transitory lang ang lahat ng armas. Kapag naabot mo ang mas mataas na antas, maaari ka lang magpalit. Sa isa pa, ngumiti si Michael. Si Evelyn ay nasa Grandmaster Realm lamang. Ang kanyang mga iniisip ay mas mababa kaysa sa misteryosong nakatatanda na ang Demon King. Sinabi ni Michael, ako ay isang tao na nakakabit. Sa tingin ko ang mga armas ay maaaring samahan ako magpakailanman, kaya gusto kong pumili ng isang mahusay mula sa simula. Si Evelyn ay nasa isang mahirap na posisyon. Sige, ihahatid na kita sa loob para tingnan. Puno ito ng mga koleksyon na nakuha ng ating akademya sa iba't ibang pamamaraan sa paglipas ng mga taon. Kung hindi dahil ikaw ang kinabukasan ng ating akademya, hindi ko pinagbuksan kita. Ito pala ay may isang lihim na silid sa armory. Matapos buksan ang sekretong silid, sinundan ni Michael si Evelyn sa isang kulay na espasyo. Ang mga sandata na ito ay naglalabas ng iba't ibang kulay ng liwanag. Halata na hindi sila ordinaryong armas. Ipinaliwanag ni Evelyn, kung ang mga sandata sa labas ay mga ordinaryong armas lamang, ang mga nasa loob ay maituturing na mataas na antas na espiritual na mga sandata. Ang ilan ay nakuha sa larangan ng digmaan, ang ilan ay nakuha sa napakahiwagang lugar, at mayroon ding ilang samsam sa digmaan. Sa maikli, ang mga orihinal na may-ari ng mga spirit weapon na ito ay lahat ay may makapangyarihang background. Maaari kang pumili ng alinman sa mga spirit weapon dito. Gayunpaman, huwag kang masyadong maaga. Kahit na gusto mo ang mga ito, maaaring hindi mo ito magagamit. Excited din si Michael. Isa-isa niyang sinuri ang mga ito. Maging ang misteryosong lalaki, na walang sigla, ay naging masigla. Wow! I didn't expect a small fairy academy to have such capabilities. May iilan talaga na magagaling dito. Masaya rin si Michael. Senior, alin ang pipiliin ko? Sabi ng misteryosong lalaki, huwag kang mabalisa. Tingnan mo silang lahat bago ako pumili para sa iyo. Sumagot si Michael, oo. Naglakad-lakad si Michael. Pagdating niya sa isang sulok kung saan may putol na espada na walang kinang, biglang sumigaw ang misteryosong lalaki. Itong sirang espada. Agad na huminto si Michael at napatingin sa putol na espada sa kanyang harapan. Kung ikukumpara sa iba pang espiritual na sandata, ang sirang espadang ito ay mapurol at mukhang pangkaraniwan. Ito ay tulad ng isang ordinaryong espada, at mayroon lamang kalahati nito. Kung papipiliin si Michael, siguradong hindi niya ito pipiliin. Agad na tanong ni Michael, Senior, ano bang problema nitong sirang espada? Saan ba galing? Napakalakas ba ng orihinal na may-ari nito? Tumawa ang misteryosong lalaki at sinabing, ako ang may-ari nitong sirang espada. Nagulat si Michael. Ano? Ito ang iyong espiritual na sandata. Ang misteryosong lalaki ay nagsabi, tama. Ang espadang ito ay ang aking espiritual na bagay sa tuktok ng aking kaluwalhatian. Sa oras na iyon, ilang mga tao ang nakapasok na sa half-immortal realm bago ako. Ako ay labis na sabik at gustong magtagumpay. Sa panahong iyon sa tagal ng panahon, para tumaas ang lakas ko, nagtanim ako hanggang sa mabaliw ako. Nang magmukmok ako, hinati ko ang espada sa kalahati at ang kalahati ay lumipad palabas mula sa tuktok ng bundok. Pagkatapos noon, nakatulog ako ng 10 mga araw. Paggising ko, nagkaroon ako ng bagong epiphany. Hindi ko na hinanap itong sirang espada at umalis. Hindi ko inaasahan na may kukuha nitong sirang espada at itatago ito. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Evelyn na nakatitig si Michael sa naputol na espada. Lumapit siya at sinabing, gusto mo itong sirang espada?
Kailangan kong ipaalala sa iyo na bagamat ang sirang espadang ito ay hindi pangkaraniwan, ito ay tinataka ng isang tao. Kung ang selyo ay hindi maalis, ito ay magiging isang napaka-ordinaryong espada. Bukod dito, napakabigat. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong kunin at tingnan kung kaya mo itong ilipat. Nang marinig iyon ni Michael ay inabot niya iyon para buhatin. Gayunpaman, napagtanto niya na medyo mahirap para sa kanya na dalhin ang sirang espada na ito sa kanyang elementary scholar level na kakayahan. Nakakapagod na itong hawakan, kaya mas imposibleng gamitin ito sa isang tunggalian. Tanong agad ni Michael, Senior, paano nangyari ito? Sino ang nagselyado nito? Napangiti ang misteryosong lalaki at sinabing, ako to. Hehe, bata pa ako, hindi ko alam kung paano pahalagahan at madalas nawawala ng mga bagay. Ang ilan sa mga bagay na ito ay pinulot ng mga sumunod na henerasyon na gumawa ng napakasamang bagay. Pagkatapos nalaman ko, ginamit ko ang Heaven and Earth Dharma Technique para aisil ang lahat ng may kinalaman sa akin. Pinagpawisan si Michael nang marinig iyon. Kakayanin talaga ito ng misteryosong lalaki. Gaano siya kalakas? Nagtanong si Michael, kung gayon, maaari mo ba akong tulungang alisin ang selyo? Gusto kong piliin ang espiritual na sandata na ito. Sandaling nag-iisip ang misteryosong lalaki. Sige, isaalang-alang mo ang iyong sarili na maswerte na nakatagpo ng aking espiritual na sandata. Maaari ko itong i-unseal para sa iyo, ngunit ang espadang ito ay isa ng sirang espada at hindi na mailalabas ang orihinal nitong kapangyarihan. Sa yugtong ito, maaari ka ring pumili ng iba para sa iyong paghihiganti. Sinabi ni Michael, ang lakas ng pakikipaglaban ay hindi ang pinakamalaking kadahilanan sa aking pagsasaalang-alang. Bagamat pansamantalang makakatulong sa akin ang iba pang espiritual na sandata, ang layunin ko ay hindi lang si Gerald. Kasunod nito, sinabi ni Michael kay Evelyn, Vice Dean, I want this sword. Kumunat ang noo ni Evelyn. Sigurado ka ba? Isa lang ang mapipili mo, at bawal kang palitan ng 1 taon. Sabi ni Michael, iyon na. Nang makita kung gaano determinado si Michael, hindi na nagsalita pa si Evelyn. Hinayaan niyang bitbitin ni Michael ang sirang espada at umalis. Pagbalik ni Michael sa dormitory room, curious na tanong ni Emily nang makita niyang pumasok si Michael, Don, you have a spiritual weapon. Ganun ba kabigat ang espadang ito? Pinagpapawisan ka. Sinubukan din ni Emily, ngunit hindi niya ito maigalaw. Kung tutuusin, apprentice pa siya. Sabi ni Michael, Emily, hanapin mo ang Dean at kumuha ng gamot para makalusot ka. Susubukan ko munang harapin ang bagong lalaki na ito. Napaka-tactful din ni Emily. Alam niyang kailangan ni Michael ng oras na mag-isa, kaya umalis muna siya. Pagkaalis ni Emily, sinabi ni Michael, Senior, sorry sa abala sa iyo. Please help me undo the seal. Sinabi ng misteryosong lalaki, hindi ko ito maaalis para sa iyo. Natarante agad si Michael. Nagsinungaling ka sa akin. Ang misteryosong lalaki ay nagsabi, ako ay isang natitirang kaluluwa lamang, hindi ako maaaring gumamit ng espiritual na enerhiya, ngunit masasabi ko sa iyo ang pamamaraan. Hidiin ang iyong mga kamay sa aking espada ng 1 buong oras. Sa oras na ito, huwag mong bitawan. Makalipas ang 1 oras, magpapadala ang espada ng panaginip sa utak mo sa pamamagitan ng kamay mo. Kailangan mo lang makapasa sa pagsubok sa panaginip. Pass a test in a dream. Mahirap ba? Sinabi ng misteryosong lalaki, well, ito ay isang napakababang antas na laro ng Classic Link. Ano ang mahirap dito? Hindi napigilan ni Michael na matawa nang marinig iyon. Classic Link game. Masyadong madali para sa akin ang bagay na iyon. Hindi ko ini-expect na napaka-childish pala ng isang expert na katulad mo. Maliit na laro lang talaga ang clearing setting. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, walang makakaalam na may lilito pagkatapos ng pagdiin ng 2 kamay sa espada sa loob ng 1 oras. Sa makatuwid, kahit na ang laro ay simple, hindi lahat ay maaaring i-unseal ito. Naisip ni Michael sa kanyang sarili, hinding-hindi akalain ng mga taong ito mula sa Fairy Academy na maaalis ko ang espiritual na sandata na ito sa pamamagitan lamang ng larong Classic Link. Kabanata 1436 na Salvatore humanap ng mga katulong. Nakapasok na si Michael sa Scholar Realm at nagtataglay ng espiritual na sandata na minsang ginamit ng misteryosong immortal.
Kaya naman, hindi na siya makapaghintay na makaganti agad kay Gerald. Inutusan niya si Salvatore na iulat ang mga galaw ni Gerald sa Michael sa lahat ng oras. Maghahanap si Michael ng pagkakataon para umatake. Gayunpaman, nang makitang sabik na sabik si Michael na patayin si Gerald, hindi maiwasan ni Salvatore na mag-alala para kay Michael. Simula nang sundan ni Salvatore si Gerald, alam na alam niya ang lakas ni Gerald. Alam din niya ang lakas ni Michael. Bagamat sila ni Gerald ay parehong nasa scholar stage, nagkaroon ng world of difference. Sa yugtong ito, tiyak na hindi si Michael ang kalaban ni Gerald. Kung gumawa siya ng kalokohan, maaaring humihingi siya ng gulo. Sa araw na ito, si Salvatore ay nagsasagawa ng isang misyon kasama si Gerald. Dumating silang dalawa sa isang napakalawak na terrace na natatakpan ng gintong dilaw. Masasabi ni Gerald na may iniisip si Salvatore, kaya nagtanong siya, "Salvatore, bakit parang nag-aalala ka nitong nakaraang 2 araw? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ayokong ma-distract ang mga nasasakupan ko kapag nagtatrabaho para sa akin." Bilang tugon, sinabi ni Salvatore, "Lord Gerald, dahil nagtatanong ka, sasabihin ko sa iyo. Maaari ko bang itanong kung pamilyar ka sa pamilya ni Heather Howard?" Sandaling natigilan si Gerald. Ang ating Panginoong Donovan ay malapit ng maging biyenan sa pamilya Howard. Ako ang nasasakupan ni Lord Donovan, kaya natural na may relasyon ako sa pamilya Howard. Ano ang mali? Sabi ni Salvatore, "May nakilala akong babae kanina at sobrang nagustuhan ko siya. After meeting her, miss ko na siya. Maya-maya, nabalitaan ko na galing siya sa Howard family at parang babaeng disipulo ni Miss Lavana. Sir, pwede dinala mo ako sa pamilya Howard para makilala ko siyang muli." Tanong ni Gerald. "Oh, yung mga taong galing sa planet 9,696. Dinangin mo ng mabuti sa ilalim ko. Bakit mo ba pinapahalagahan lahat ng kalokohang ito? Hindi mo ba alam na makakaapekto ang sex sa iyong paglilinang?" Salvatore said, "Anyway, I've long broken my vows. I'm destined to never have the chance to become an immortal in this life. I only hope to serve Lord Gerald for the rest of my life. At saka, gusto ko lang to get to know her. I don't mean else. Sir, since familiar kayo sa Howard family, please bring me there." Saglit na nag-iisip si Gerald, oo, hinahanap ni Lord Donovan ang kinaroroonan ng cursed spiritual pill at walang oras para tapusin ang kasal ni Lavana. Nagkataon na pupunta ako sa pamilya Howard at paalalahanan si Lavana sa sangalan ni Lord Donovan na huwag kalimutan ang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Donovan. Nang marinig ito ni Salvatore, mabilis niyang sinabi, tama. Iyan ang ibig kong sabihin. Itong si Lavana ay malinaw na engaged sa aming amo na si Donovan, ngunit hindi siya naghihintay sa bahay upang magpakasal. Siya ay kumukuha pa rin ng mga disipulo doon. Kabalbalan. Pumunta tayo sa pamilya Howard at kausapin siya. Gayunpaman, pinitik ni Gerald ang kanyang manggas at sinampal si Salvatore. ****, si Miss Lavana ay isang marangal na tao. Do you think you're qualified to lecture her? Even I don't dare to be impudent in front of her. Let me tell you, even if you reach the Howard family, makikilala mo lang ang kanyang alagad. Hindi mo direktang makakausap si Lavana o ang kanyang mga magulang. Tinumpa ni Salvatore si Gerald sa kanyang puso. Then, he smiled and said, yes, Lord Gerald. How would I dare to talk to Lavana? I really not make trouble for you. Pagkaraan ng 2 araw, sinundan ni Salvatore si Gerald sa pamilya Howard. Gayunpaman, upang maiwasan ang kanyang sarili na makilala kaagad, espesyal na itinago ni Salvatore ang kanyang sarili. Pagdating nila sa pamilya Howard, sumunod si Salvatore sa likuran ni Gerald, hindi naglakas loob na magsalita. Personal na nakilala ni Heather si Gerald at nagtanong. Dapat hinahanap ni Donovan Cross ang kinaroroonan ng cursed spiritual pill ngayon. Bakit kanya pinapunta dito ng ganitong oras? Magalang na sabi ni Gerald, si Lord Howard talaga ang alam. Tama. Kanina lang, biglang lumitaw ulit sa mundo ng mga martial artist ang cursed spiritual pill na may napakalaking energy. Nakiisa sa paghahanap ang mga eksperto ng Celestial King Planet. Sunod-sunod. Hinanap din agad ito ng ating Panginoong Donovan.
Kaya naman hindi na kami nagkaroon ng oras para ayusin ang kasal kamakailan. Sana mapatawad kami ni Lord Howard. Malamig na ngumuso si Heather. Cultivation lang ang pakialam ni Donovan Cross. How can he truly like my daughter? Let him continue searching for the cursed spiritual pill. Nagkataon na ayaw din ni Lavana na magpakasal. She can have some leisure time alone. Pumalaklak si Gerald at sinabing, Lord Howard, mali ang pagkakaintindi mo kay Lord Donovan. Laging pinahahalagahan ni Lord Donovan ang iyong anak at ang kasal na ito. Naramdaman din niya na walang magandang regalo sa kasal. Nang biglang lumitaw ang cursed spiritual pill, gusto niyang makuha ito at ibibigay sa iyo bilang isang regalo sa kasal. Pagkatapos, pakakasalan niya si Miss Lavana. Hindi ba't isang magandang bagay iyon na ikainggit ng lahat sa Celestial King Planet? Gayunpaman, medyo nagalit si Heather. Bastard, kung ang isang tao na walang potensyal na maging isang immortal ay umiinom ng cursed spiritual pill, ang pinsala ay mas hihigit sa mga benepisyo. Siya ay isumpa habang buhay. Sa maikling panahon, tiyak na mamamatay siya sa sumpa sa huli. Malinaw mong alam na ang aking estado ay tumitigil, at imposible para sa akin na tumuntong sa immortal realm o kahit sa half-immortal realm o sa glorious realm, ngunit ikaw pa rin. Gusto mo bang ibigay sa akin? Sabi ni Gerald, kahit ano, itong cursed spiritual pill ay isang treasure na hinahabol ng buong Celestial King Planet. Kung ayaw mong inumin, pwede mong itago. Nakahinga ng maluwag si Heather. Sige, naiintindihan ko kung bakit ka nandito. Pwede ka nang umalis. Sabi ni Gerald, gusto ko ring makita si Miss Howard at personal na ipahayag ang paghingi ng tawad ni Lord Donovan. Walang sinabi si Heather. Inutusan niya ang katulong, dalhin mo siya para makita ang batang si Miss. Sa makatuwid, sinundan ni Salvatore si Gerald sa personal cultivation base ng Lavana. Sa sandaling ito, tinuturuan ni Lavana sina Moon Maiden, Mike Baylor, at Victoria. Nang makipagkita si Lavana kay Gerald, sumilip din si Salvatore sa Maple Forest Cultivation Base para hanapin si Victoria at ang dalawa pa. Sino yan? Sa sandaling lumitaw si Salvatore, naging mapagbantay ang Moon Maiden. Nang makita ni Salvatore silang tatlo at ang mga pamilyar na mukha, bigla siyang umiyak at lumuhad sa lupa. My God! I finally found you. Mga kaibigan ko, hindi talaga madaling hanapin ka. Habang nakadisguise si Salvatore, hindi agad nakilala ng tatlo. Gayunpaman, si Victoria ang pinakapamilyar kay Salvatore at malabo nang naramdaman na kilala niya ito. Laking gulat nilang tatlo nang ibunyag ni Salvatore ang kanyang tunay na anyo. Napaatras si Victoria. Salvatore, paano mo? Nagulat at natuwa rin ang Moon Maiden. Ikaw, subordinate ka ni Michael. Bakit nandito ka sa Celestial King Planet? Sumimangot din si Mike Baylor. I think I've seen you before. Tama. Moon Maiden, tama. You're someone close to Michael. You actually came to the Celestial King Planet. Sinong nagdala sa'yo dito? Michael. Hehe, I knew that this kid would tiyak na pupunta sa Celestial King Planet. Alam ko ito. Ha. Agad na humakbang pasulong si Victoria at nagtanong, Salvatore, nandito ba talaga si Michael? Nasaan siya? Kamusta na siya? Gayunpaman, lumuhad si Salvatore sa lupa at hindi bumangon. Mga kaibigan, kalimutan na natin ang mga sama ng loob natin sa Earth. Para na tayong pamilya sa Celestial King Planet. Please save Michael. Wala na talaga akong mahanap na ibang makakatulong. Kabanata 1437 pagpatay kay Gerald. Makalipas ang 7 araw. Sa labas ng isang tagong kuweba, sinabi ni Gerald kay Salvatore at sa iba pa, ilang araw akong papasok sa pag-iisa dito. Ang iilan sa inyo, bantayan ninyo ang pasukan ng kuweba. Huwag kayong papasukin ng sinuman o hayop at manggulo. Sa akin. Kung may lumitaw na ekspertong mas malakas kaysa sa akin, padalhan ako ng signal ng maaga, maintindihan. Nagmamadaling sinabi ni Salvatore, huwag kang mag-alala, boss. Kung may manggahas na mang-istorbo sa paglilinang ng ating boss, lampoin ko sila. Kung dumating ang dalawa, lampoin ko silang dalawa. Panginoong Gerald, linangin mo ng mapayapa. Siguradong masisira ka. Sa pagkakataong ito. Mukhang nagustuhan din ni Gerald kung paano siya pinuri ni Salvatore. Bagamat sinundan ni Salvatore si Gerald sa pinakamaikling panahon, higit siyang nagtiwala sa kanya. Tumango si Gerald.
Yes, this seclusion breakthrough is very important. Kung hindi tayo mag-iingat, baka magkagulo tayo. Sa pagbabantay nyo dito, mapakali ako. Pumasok si Gerald sa kuweba at nagsimulang magtanim ng hiwalay. Tinagtagal, naging gabi na. Bilang karagdagan kay Salvatore, mayroong ilang mga tao na may katulad na antas ng paglilinang habang binabantayan niya ang pasukan. Biglang tumayo si Salvatore. Mga kapatid, halika at manigarilyo sa akin. Hindi naintindihan ng iba. Usok. Anong usok? Napangiti si Salvatore. It's good stuff. I guarantee na magugustuhan mo. Nilinlang ni Salvatore ang iba na pumunta sa gilid, ngunit ginamit niya ang usok na inihanda niya noon para patumbahin sila. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang sandata at pinagsasaksak pa ito ng ilang beses. Pagkatapos, bumalik si Salvatore. Mr. Michael. Mahinang tawag ni Salvatore. Sa pagkakataong iyon, biglang bumaba si Michael ng tahimik. Tumayo si Michael sa labas ng kuweba at tumingin sa loob. Excited siya, nasa loob si Gerald. Tumango si Salvatore. Oo, naglilinang siya sa loob. Baka gusto niyang makalusot sa Grandmaster Realm. Habang naglilinang siya, papatayin natin siya habang hindi pa siya handa. Habang nagsasalita si Salvatore, malapit na siyang sumugod at manguna. Gayunpaman, pinigilan ni Michael si Salvatore. Your cultivation base is too low. You're no match for Gerald at all and he can kill you in one strike. Your mission has been completed. Hintayin mo na lang ako sa labas. Gayunpaman, ayaw ni Salvatore. Mr. Michael. Desidido si Michael. Huwag ka nang magsalita. Bantay sa labas. Alam ni Michael na wala itong silbi kahit na pumasok si Salvatore. Mamamatay lang siya ng walang kabuluhan. Ito ay itinadhana na maging kompetisyon para sa mga iskolar. Ang ibang mga kaharian ay hindi maaaring lumahok sa lahat. Pagkatapos, pumasok si Michael. Naglagay muna siya ng maliit na robot para tingnan ang kalagayan ni Gerald. Napagtanto niya na talagang naglilinang siya. At saka, sa isang kritikal na sandali, biglang sumulpot si Michael dala ang kanyang espada ng walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng mga pagbabago ni Michael, ang sirang espada ay naging isang napakamadaling gamiting sandata. Tumalon si Michael sa bilis ng kidlat at hinampe si Gerald. Arg! Si Gerald ay ganap na hindi handa at kinuha ang pag-atake ng direkta. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon ay napakabilis. Sa sandaling siya ay inatake, ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para mabilis na umatras, na naging dahilan upang makaligtaan ang pangalawang welga ni Michael. Ay nalalayan ni Gerald ang sugatang katawan at gulat na napatingin kay Michael. Hindi makapaniwalang sabi niya, ikaw. Ganyan ka nakagaling, Don. Scholar ka na. Bakit nandito ka para patayin ako? Naalala ni Michael ang eksena kung saan siya pinatay ni Gerald kanina at galit na sinabi, huwag kang mag-alala. Bago ka mamatay, sasabihin ko talaga kung bakit kita pinapatay. Habang nagsasalita siya, umatake ulit si Michael. Gayunpaman, kahit nasugatan si Gerald, hindi siya masasaktan ni Michael dahil handa siya. Si Gerald ay nasa tuktok ng antas ng Advanced Scholar. Maliksi ang mga galaw niya at parang mahulaan niya ang bawat pag-atake ni Michael. Bukod dito, tila gumamit si Gerald ng isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang na maaaring maprotektahan ang kanyang katawan. Ang espada ni Michael ay nakasagupa ng isang balakid ng malapit na ito sa katawan ni Gerald, at saksakin pa siya. Oh shitty, ano ba yan? Si Michael ay may masamang pakiramdam. Hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon. Dumura si Gerald at napangiti. Hihihi. Don, hindi mo inaasahan to, di ba? May protective shield ako. This is something that only Grandmasters can cultivate. However, my master is the great Donovan Cross. He naturally has a way to teach me such a husay kahit scholar ako. Bagaman tinambangan mo ako, nasugatan ako at ang espada sa iyong kamay ay hindi isang ordinaryong bagay at may kakayahang kitilin ang aking buhay, sayang na nasa unang yugto ka pa lamang ng kaharian ng mga iskolar. Kung maaari kang maging higit pa. Magtiyaga at maghintay ng isa pang 2 hanggang 3 taon, maaari mo akong patayin kapag naabot mo na ang rurok ng kaharian ng mga iskolar. Naniniwala ako na sa panahong iyon, tiyak na mamamatay ako sa iyong espada. Ngunit masyado kang naiinip. Pagkasabi nun, nagkusa na si Gerald na salakayin si Michael.
Hindi pa nakita ni Michael ang paraan ng pag-atake ni Gerald. Sa pagharap sa mga pagbabago sa nakapalibot na mga pader, si Michael ay medyo nataranta at patuloy na umiiwas. Natawa si Gerald, hehe, sobrang exquisite ng movement technique ng isang babae. You can actually completely dodge my attack. You are really heaven's favored daughter. I have to kill you today. Otherwise, in a year or two, siguradong hindi na ako magiging sayo. Laban. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, hindi napigilan ng misteryosong lalaki na sabihin, Michael, kung hindi mo man lang kayang lampasan si Gerald, huwag mo nang isipin na hamanin si Donovan Cross. Hindi ka pa kwalipikadong pakasalan si Lavonna. Asawa at mga anak, kalimutan ng kaaway na pumatay sa iyo, at bumalik sa Earth. Wala ka pa bang pamilya sa Earth? Galit na galit si Michael. Naalala niya na minsan na siyang namatay sa kamay ni Gerald sa Earth. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong maghiganti. Paano na naman siya matatalo? Arg! Walang katapusang enerhiya ang biglang lumabas sa buong katawan ni Michael. Bigla siyang tumigil sa pag-iwas sa anumang pag-atake at hinarap ang mga ito ng husto, nilalas ang kalasag ni Gerald ng mariin. Boom! Isang malakas na kapangyarihan ang bumaba kay Gerald. Sa pagkakataong iyon ay nagsusuka na rin ng dugo si Michael sa atake ni Gerald. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Michael. Sa labanang ito, lalabanan ni Michael si Gerald hanggang kamatayan. Seeing this, Gerald said in horror, lalaki ka. Ikaw. Sino ka? Arg. Muling umatake si Michael gamit ang putol na espada. Umatras si Gerald habang sinabing, Hero, stop. You have a 10th-tier talent and hold a divine sword. In the future, siguradong magiging kandidato ka para maging immortal. Handa akong sundan ka. Kahit anong mangyari. Hindi mo ako mapapatay ngayon. Siguradong hindi mo mababasag ang kalasag ko. Bakit kailangan mong mamatay kasama ang isang tulad ko? Ilang beses pang sumubok si Michael. Pagod na siya, ngunit hindi niya masira ang kalasag ni Gerald. Pagod na pagod si Michael kaya napaluhod siya sa lupa. Tanong niya, Senior, hindi ko ba talaga masisira ang shield ni Gerald? Kahit ang Divine Sword na ginamit mo ay hindi kayang basagin ang shield niya. Ang sabi ng misteryosong lalaki, minamaliit mo ang kalasag sa kanyang katawan. Nasa loob nito ang magic power ni Donovan Cross. Kahit na dalawa sa inyo ay hindi ito masisira. Sumuko na. Naikuyong ni Michael ang kanyang mga kamao ng ayaw. Nasa harapan niya ang kanyang kalaban. Paanong siya ay handa na sumuko? Gayunpaman, sa sandaling ito, dalawang figure ang biglang lumipad mula sa langit. Sinong nagsabi na hindi ka kayang patayin ni Michael ngayon? Kabanata 1438 isinumpa na espiritual na pil. Lumutang si Mike Baylor at ang Moon Maiden, ang isa nakasuot ng itim at ang isa naman ay puti. Bagamat pareho silang mga apprentice tulad ni Michael, mukha silang mga half-immortal. Sa sobrang takot ni Gerald ay gusto na niyang makatakas agad. Laking gulat ni Michael nang makita silang dalawa. Ikaw. Naturally, alam ni Michael na ang Moon Maiden at Mike Baylor ay naglilinang sa pamilya Howard. Gayunpaman, wala siyang planong makipagkita sa kanila. Tumango ang Moon Maiden at Mike Baylor kay Michael. Let's catch up later. Magtutulungan tayong tatlo na tulungan kang patayin ang lalaking ito. Kailangan nating maging mabilis. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong makatakas. Tumango rin si Michael. Kaya naman, sabay-sabay na inatake ng tatlo si Gerald. Tumagal ng mahigit 10 segundo ang kalasag ni Gerald bago ito nabasag. Ginamit ang pagkakataon, kinuha ni Michael ang sirang espada at sinaksak ito sa dibdib ni Gerald. Paf! Lumuhad si Gerald sa lupa habang sumusuka ng subo ng dugo. Nang si Gerald ay nasa kanyang huling hininga, naglakad si Michael at hinawakan ang kanyang buhok. Malamig niyang sabi, ayaw mo bang malaman kung bakit kita pinatay? Let me tell you. I'm Michael from Planet Blue 6,676, Levonna's husband. Nang marinig ito, parang takot na takot si Gerald. Malinaw na pinatay niya si Michael. Paano nabuhay muli si Michael at nakarating sa Celestial King Planet? Nais din niyang sabihin kay Donovan Cross ang balitang ito, ngunit wala na siyang pagkakataon. Walang awa na hinugot ni Michael ang putol na espada sa katawan ni Gerald, at sa isang iglap ay namatay si Gerald. Sa wakas ay naipaghiganti na ni Michael ang kanyang sarili.
Hindi napigilan ng misteryosong lalaki ang mapangiti at magpuri, yes, not bad. You're quite lucky. Sa sandaling ito, sumugod si Salvatore. Nang makita niya ang bangkay ni Gerald, natuwa siya. Ang galing ni Mr. Michael. Ang galing ni Mike Baylor. Ang galing ng Moon Maiden. Tumingin si Michael kay Salvatore at sinabing, ikaw ba ang nagtanong kay Moon Maiden at Mike Baylor? Napangiti si Salvatore. Mr. Michael, huwag mo akong sisihin sa pag-arte ko sa sarili ko. Nag-alala talaga ako na hindi mo ito kakayanin ng mag-isa. Bagamat hindi kami nagkaroon ng magandang relasyon sa Moon Maiden at Mike Baylor noong nakaraan. Earth, lahat tayo ay pamilya sa Celestial King Planet. Dapat nating alagaan ang isa't isa sa hinaharap, tama ba? Tumango si Mike Baylor. Tama, Michael. Iyan ang dahilan kung bakit handa akong tulungan ka. Tinulungan kitang patayin ang iyong kaaway ngayon. Kung kailangan ko ng tulong mo sa hinaharap, sana ay matulungan mo ako. Tumingin si Moon Maiden kay Michael at hindi makapaniwalang sinabi, Michael, hindi ko inaasahan na pupunta ka sa Celestial King Planet at mag-transform bilang isang babae. Ang pinaka nakakatakot ay, paano ka magkakaroon ng 10th tier talent? Sa Earth, pareho kaming Golden Mutant. Logically speaking, dapat pareho ang level ng talent namin. Tila nakatulong si Mike Baylor at ang Moon Maiden kay Michael dahil sa kanyang 10th tier talent. Alam nilang lahat na may mataas na tsansa si Michael na umaban sa Immortal Realm sa hinaharap. Sa oras na iyon, kasama ang kanilang relasyon bilang Earthlings, tiyak na tutulungan sila ng Michael na umunlad. Tumingin si Michael sa kanilang dalawa at sinabing, Mike and Moon Maiden, thank you for today. Kung hindi kayo nagpakita sa tamang oras, baka hindi ko siya mapatay. Sino pa nga ba ang nakakaalam ng pagdating ko? Sa Celestial King Planet? Alam ba ni Victoria? Paano si Lauren? Sabi ni Moon Maiden, alam din ni Victoria, pero hindi pa siya nakaka-advance sa scholar level, kaya hindi ko siya hiniling na sumama. Huwag masyadong mag-isip, hindi naman sa ayaw niyang tulungan ka. Bahagyang ngumiti si Michael, why would I? I don't care if she comes or not. What about Lavana? Sabi ni Mike Baylor, hindi namin sinabi kay Master na pumunta ka sa Celestial King Planet. Speaking of which, you're really an infatuated man. To think na hinabol mo talaga ang asawa mo dito. I'm guessing that the next person you gustong pumatay ay ang kasintahan ng ating Master, si Donovan Cross, tama ba? Ipinaalala sa kanya ng Moon Maiden, Michael, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang Donovan Cross ay napakalakas. Isa na siyang kalahating hakbang na glorious, at ang kanyang personal na lakas ay higit sa sinuman sa pamilya Howard. Tiyak na hindi kanya kakampi sa isang maikling panahon. Marahan na tumawa si Mike Baylor. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, walang oras para dahan-daang linangin ni Michael. Hinahanap ngayon ni Donovan Cross ang first spiritual pill. Pagkatapos niyang gawin ang bagay na ito, dapat siyang bumalik at pakasalan si Master. Maghintay ba ang isang taong naiinip na tulad ni Michael? Parang kilalang kilala ni Mike Baylor si Michael. Michael, kung gusto mong harapin si Donovan Cross, may mungkahi ako. Sabi ni Michael, kailangan kong patayin si Donovan Cross. Hindi dahil gusto niyang pakasalan si Lavana. Siya ang nagpadala kay Gerald para patayin ako. Si Gerald lang ang pinatay ko, pero hindi ko pinatay ang mastermind sa likod niya. Mr. Baylor, magiging maganda kung handa kang tulungan ako. Ngumiti si Mike Baylor at sinabing, Don, you must be joking. My strength is about same as yours. We've just entered the scholar level. How would I have the guts to challenge Half-Step Glorious? However, if you want para patayin si Donovan Cross, may kandidato ako. Maaari mong hanapin si Hunter Stone. Natigilan si Michael. Hunter Stone. Ang Hunter Stone na dumating sa Earth bago tayo at isinama sa mga tao. Tumango si Mike Baylor. Tama. Si Hunter Stone ay isang Earthling din. At saka, siya ay nasa Celestial King Planet sa loob ng daan-daang taon. Nabalitaan ko na ang kanyang paglilinang ay malapit sa maluwalhati. Kung handa siyang tulungan ka, hindi ito magiging mahirap para sa patayin mo si Donovan Cross. Sinabi rin ni Moon Maiden, tama. Lahat tayo ay taga-Earth. Siguradong handa tayong tumulong sa isa't isa. Bukod pa rito, mayroon kang tier 10 talent. Siguradong higit sa Hunter Stone ang iyong mga tagumpay sa hinaharap. Kung tutulong ka siya ngayon, tiyak na kakailanganin kanya sa hinaharap.
Naramdaman din ni Michael na ang pamamaraang ito ay magagawa. Masyadong limitado ang umasa sa lakas ng isang tao. Sinabi ni Michael, ngunit paano natin makontak si Hunter Stone? Sinabi ng Moon Maiden, ang cursed spiritual pill ay muling bumaba. Sapat na, maaari mong subukan ang iyong kapalaran doon. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na nandoon din ang kasintahang Panginoon natin na si Donovan Cross. Siyempre, hindi ka pa niya nakikita noon, kaya hindi mo kailangang matakot. Basta't huwag kang masyadong makakuha. Excited kapag nakita mo siya, okay lang. Agad na nagpasya si Michael na pumunta sa East Sea Island para hanapin ang Hunter Stone para sa tulong. Hindi nagtagal, bumalik si Michael sa Fairy Academy at sinabi sa paaralan ang tungkol sa desisyong ito. Agad na ipinadala ng paaralan si Vice Dean Evelyn at isang grupo ng mga tao upang sundan ang Michael sa East Sea Island. Kung tutuusin, labis ang pag-aalala ng Fairy Academy sa kaligtasan ni Michael. Sa kabilang banda, ang East Sea Island ay napuno ng mga eksperto. Upang agawin ang mga espiritual na table task, ang mga tao ay hindi nag-atubili na pumatay. Ang buhay ni Michael ay nasa panganib anumang oras. Nakatayo sina Evelyn at Michael sa dulo ng bangka patungo sa East Ocean Island at tumingin sa magulong tubig dagat. Doon, ang cursed spiritual pill ay talagang isang magandang bagay. Kung iinuman mo ito, maaari kang agad na umabant mula sa unang yugto ng Scholar Advancement Realm hanggang sa Grandmaster Realm. Gayunpaman, ang sumpa pagkatapos nito ay nakakatakot din. Kaya, kahit na ikaw ay sapat na mapalad upang makakuha ng cursed spiritual pill, hindi ko inirerekomenda na kainin mo ito. Kabanata 1439 sa wakas nakatagpo ang Donovan Cross. Natigilan si Michael nang marinig iyon. Pagkatapos kong kainin ang cursed spiritual pill, maaari na akong mag-level up sa Grandmaster Realm. Pagkatapos ng Grandmaster Realm ay ang Unparalleled. Kung si Michael ay nasa Unparalleled Realm, pinapatakbo ito na siya ay bumabaing gong harmony ng kasintahang Lavana na si Donovan Cross. Medyo nagulat din si Vice Dean Evelyn. Ano? Hindi mo alam ang epekto ng cursed spiritual pill. Saka bakit ka nag-take ng risk na pumunta dito? Hindi alam ni Michael ang cursed spiritual pill na ito dahil hindi niya tinanong ng detalyado ang misteryosong senior. Actually, nandito ako para makita ang tinatawag na Hunter Stone. Nakangiting sabi ni Vice Dean Evelyn, Hunter Stone. Hehe, I met him once many years ago. Complete level of maniac ang lalaking iyon. Puno ng cultivation ang isip niya. Hindi siya lumalapit sa mga babae at hindi. Kahit tumingin sa'yo. Hindi nakaimik si Michael. Parang kailangan siyang lapitan ni Michael ng may kagandahan. Pagkarating sa East Sea Island, patuloy na hinanap ni Michael ang kinaroroonan ni Hunter Stone. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng higit sa 10 araw, hindi pa rin niya ito mahanap. Sa huli, nagpasya si Michael na huwag maghanap ng bulag tulad nito. Pagkatapos ng lahat, pumunta si Hunter Stone dito para hanapin ang cursed spiritual pill. Hanggat mahahanap ni Michael ang cursed spiritual pill ng maaga, madali niyang makikita ang Hunter Stone. Kaya naman, isang araw, tinanong ni Michael ang misteryosong lalaki, Senyor, maraming araw na akong naghahanap, ngunit hindi ko pa rin mahanap ang aking kababayan mula sa Earth. Gusto ko munang hanapin ang cursed spiritual pill. May pakinabang ka ba? Mga ideya. Napangiti ang misteryosong lalaki at sinabing, ang cursed spiritual pill ay natural na nilikha sa Celestial King Planet. Noon, hinanap ko rin ito at kinain. Nadagdagan nito ng husto ang aking lakas sa maikling panahon. Gayunpaman, sinumpa ko ito mamaya. Siyempre, matagumpay kong naresolba ito. Ito ay isang bagay na may sariling kamalayan. Ito ay hindi isang tableta na nakatayo lang at hindi kumikibo. Ito ay maaaring tumakbo sa sarili. Masasabi ko sa iyo kung paano ito maakit, ngunit kailangan mong aipangako sa akin na hindi mo ito kakainin pagkatapos mong makuha ito. Tinanong ni Michael, bakit? Natatakot ka ba na masumpa ako at makaranas ng backlash kung kakainin ko ang cursed spiritual pill? Nag-aalala ka ba sa kaligtasan ko? Sinabi ng misteryosong lalaki, hindi ako nag-aalala sa iyo. Kasama ko sa iyong katawan, ang cursed spiritual pill ay ganap kong pipigilan pagkatapos mong inumin ito. Walang anumang sumpa na backlash. Sabi ni Michael, nako, naiintindihan ko. Senior, ayaw mo akong mag-level up ng masyadong mabilis o madali.
Ayaw mong bigyan ako ng ganitong benepisyo. Sumagot ang misteryosong lalaki, tama. Sa totoo lang, inaasahan kong makita kang maabot ang walang kapantay na kaharian sa lalong madaling panahon at labanan ang Donovan Cross. Gayunpaman, masyadong mabilis ang iyong pag-unlad. Kung uminom ka ng cursed spiritual pill at maabot mo ang rurok ng Grandmaster Realm, ikaw ang magiging taong may pinakamabilis na pag-unlad sa Celestial King Planet Realm. Baka maalog mo pa ang posisyon ko. Narinig ni Michael ang ilang mahahalagang punto mula sa mga salita ng misteryosong lalaki. Ang taong ito ay may pambihirang katayuan sa Celestial King Planet. Bukod dito, ang bilis ng kanyang paglilinang ay napakabilis noong bata pa siya. Posibleng siya ang nasa tuktok ng mga talaang pangkasaysayan. Matapos malaman ito, hindi magiging mahirap para kay Michael na alamin ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki kapag umabant siya sa mas mataas na ranggo sa hinaharap. Sa hindi malamang kadahilanan, naramdaman ni Michael na ang lalaking nagtatago sa kanyang katawan ay isang ticking time bomb. Bagamat hindi niya alam kung ano ang magiging kinabukasan, matutulungan nga niya si Michael ngayon. Kaya naman, sinunod ni Michael ang utos ng misteryosong lalaki at nagtayo ng bahay sa isla. Napuno ng mga huni ng ibon at mga bulaklak ang paligid ng bahay. Napaka-retro ng disenyo ng silid. Lalo na ang mga dingding at pintuan. Ang lahat ng mga lugar na naaabot ay gawa sa isang espesyal na material. Napakasarap at komportable sa pagpindot. Makalipas ang 2 araw na pagpanday dito, hindi naintindihan ni Evelyn ang ginagawa ni Michael. Don, bakit hindi mo hinanap si Hunter Stone o ang cursed spiritual pill? Bakit dito ka nagpatayo ng bahay? Kung susuko ka na, sundan mo ako pabalik sa Fairy Academy at ipagpatuloy mo ang paglilinang. Ngumiti si Michael. Vice Dean, please calm down. Habang naghahanap ako nitong mga nakaraang araw, hindi ko naman pinabayaan ang araw-araw kong paglilinang, di ba? Ang hula ko ay malapit nang lumitaw si Hunter Stone at ang cursed spiritual pill. Kinaumagahan, kagigising lang nina Michael at Evelyn nang bigla nilang makitang natatakpan ng pulang sanga ang mga dingding at pintuan ng bahay. Naisip ni Evelyn na ito ang disenyo ni Michael. Nag-drawing ka ba ng mga sanga? Kung may oras ka, bakit hindi ka magsasaka? Nagulat si Michael. Siyempre, hindi niya ito iginuhit. Hulaan ni Michael na ang mga sanga na ito ay ang cursed spiritual pill. Ang misteryosong lalaki ay nagsabi noon na ang cursed spiritual pill ay may sariling kamalayan. Bukod dito, nagustuhan nito ang makinis at komportableng mga lugar. Maaari din itong mag-transform sa iba pang anyo at hindi ito palaging nasa estado ng medicinal pill. Agad na tanong ni Michael, Senior, ito ba ang cursed spiritual pill? Sabi ng misteryosong lalaki, oo, tama. Nasa dingding yan. Huwag mong takutin. Hanapin mo yung lugar kung saan nagsimula at unti-unting buksan ang takip. Tapos ilagay sa bote. Sumagot si Michael, oo. Kaya naman, pumunta si Michael sa salamin na pinto ng banyo at sinimulang tanggalin ng paunti-unti ang mga sanga mula sa simula. May naramdaman ding kakaiba si Evelyn. Don, ano ka ba? Sabi ni Michael, Cheech. Unti-unting napagtanto ni Evelyn ang ginagawa ni Michael. Matapos matagumpay na mailagay ni Michael ang mga sanga sa isang bote. Sa isang iglap, ang mga sanga ay naging isang espiritual na tableta na naglalabas ng nakasisilaw na pulang ilaw. Nagulat si Evelyn. Oh my God, alam mo talaga kung paano akitin ang cursed spiritual pill out. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Hinawakan ni Michael ang bote sa kanyang kamay at natural na hindi sasabihin sa kanya ang sagot. Patuloy ni Evelyn, Don, maraming tao ang nakakadama ng liwanag ng cursed spiritual pill ngayon. Mas maganda kung aalis na tayo ngayon. Hindi, huli na ang lahat para umalis. Kailangan mong kainin ito kaagad. Kung hindi, pagdating ng mga eksperto, ito pill won't be ours. Actually, paano ba te? May side effects ang cursed spiritual pill. Huwag mo kainin. Hayaan mo akong kainin. Matanda na rin ako. Hindi ako natatakot kahit maldita ako. Inabot ni Evelyn ang bote. Agad namang umatras si Michael, Vice Dean, I want to give this cursed spiritual pill to a friend. I'm sorry, I can't give it to you. Medyo balisa si Evelyn. Kaibigan. Anong kaibigan? Hunter Stone. Hindi mo pa siya nakikita. Bakit mo ibinibigay? Bato ang puso ng taong iyon.
Hindi niya ito pahalagahan kahit ibigay mo sa kanya. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Nakikiusap ako. Pambihira ang iyong talento. Sa hinaharap, tiyak na maaabot mo ang walang kapantay na kaharian ng hindi umaasa sa pagsusuri na tabletang ito. Ngunit, ako. Habang nagmamakaawa si Evelyn kay Michael, patuloy na lumilitaw ang mga figure sa labas ng pinto. Hunter Stone. Biglang tuwang-tuwang nagsalita si Evelyn nang lumitaw ang isang lalaking may mga braids sa Qing Dynasty. Gayunpaman, nang si Hunter Stone ay hahakbang pasulong, lumitaw ang isa pang lalaki na nagdulot ng kaguluhan. Donovan Cross. Kabanata 1440 galit na Donovan Cross. Si Donovan Cross ay sikat bilang taong may pinakamataas na antas ng paglilinang sa mga magsasaka na naghahanap ng first spiritual pill. Kaya naman, naging sanhi ng kaguluhan ang kanyang hitsura sa pinangyarihan. Ang lahat ay umatras ng ilang hakbang ng masunurin. Pagkalapag ni Donovan Cross sa lupa, sinulyapan niya si Hunter Stone na may tirentas. Halatang kilala niya ang kabilang partido. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Oh, Hunter Stone, nagkita tayong muli." Tila naramdaman ko ang espiritual na enerhiya ng first spiritual pill, ngunit sa pagkakataong ito, isang hakbang na ako sa likod mo. Seryoso ang ekspresyon ni Hunter Stone at hindi siya umimik. Halata namang malamig siyang tao na hindi nagsasalita ng maraming salita. Tinulyapan ni Donovan Cross ang bahay na masusing itinayo ni Michael sa kanyang harapan. Then, he asked, "Hunter Stone, parang may mason scene ang ginawa itong kwarto. Parang sinasadya nila tayo dito. Ano sa tingin mo?" Dahan daw ang sinabi ni Hunter Stone, "Oo, marahil isang taong may cultivation level na mas mataas kaysa sa atin ang sadyang nag-akit sa atin dito pagkatapos makuha ang first spiritual pill. Mukhang hindi na tayo makakakuha ng pill sa pagkakataong ito." Bahagyang ngumiti si Donovan Cross at sinabing, "Wala akong pakialam kung magtagumpay ako o hindi. Kontento na ako na kayang makipagkompetensya sa iyo sa proseso ng pag-agaw ng paglilinis na tableta." Sa puntong ito, mahina ring nag-usap ang iba. Nabalitaan ko na pantay ang antas ng cultivation ni Donovan Cross at Hunter Stone. Ilang beses nang nag-away ang dalawa, ngunit mahirap matukoy ang mananalo. Si Hunter Stone ay mas naunang nag-cultivate kaysa kay Donovan Cross. To think na naabutan siya ni Donovan Cross at kapantay niya si Hunter Stone, itong cultivation maniac. Mukhang malalampasan pa rin ng Donovan Cross ang Hunter Stone sa palabas. Bilang isang cultivator mula sa isang mababang antas ng planeta, talagang hindi madali para sa Hunter Stone na maabot ang kanyang kasalukuyang antas. Seryoso ang ekspresyon ni Hunter Stone. Inabot niya ang kanyang kamay at sinabing, "Kung gayon, pakiusap." Gumawa rin ng kilos si Donovan Cross. Pakiusap. Naglakad silang dalawa sa harapan at sabay na nakarating sa bahay ni Michael. Sumunod naman ang iba sa likuran. Pagkapasok, napagtanto ng lahat na naka-crossleg sa sala sina Michael at Evelyn at umiinom ng tsaa. Matapos makitang dumating si Donovan Cross at ang iba pa, inilapag ni Evelyn ang kanyang tasa at maluwag na sinabi, "Mr. Donovan, Mr. Hunter Stone, nandito ka na sa wakas. Matagal na kaming naghihintay." Medyo magaling magpanggap si Evelyn. Malinaw na gusto niyang i-roll up ang spiritual pill at tumakas ngayon lang. Ngayong hindi na siya makatakas, sinabi niyang kanina pa niya sila hinihintay. Mukha siyang nasa mataas na posisyon. Napatingin si Donovan Cross sa kanilang dalawa. "Oh, I didn't expect it's Vice Dean Evelyn from the Fairy Academy. The other veiled person is the Tier 10 genius, Miss Dawn, right?" Nagsimulang mag-usap ang lahat. It's actually Dawn. Nauna siyang kumuha ng first spiritual pill. Heavens, narinig ko na hindi nagtagal pagkatapos niyang magsimulang mag-cultivate, narating na niya ang Scholar Realm. Ngayong mayroon na siyang first spiritual pill, pagkatapos itong inumin, maabot niya man lang ang Advanced Grandmaster Realm. Sa loob ng ilang araw, hindi ba siya ay pumasok sa walang kapantay na kaharian at maging pantay sa Donovan Cross at Hunter Stone? Masyadong nakakabigla ang kanyang cultivation speed. She's simply inhumane. Napatingin si Michael kay Donovan Cross at labis na nasasabik. Ang lalaking nasa harapan niya ay ang kalaban na nagpadala ng mga tao sa Earth para patayin siya. Hindi lang iyon, naging fiancé din siya ng asawa niyang si Lavana. Nais ni Michael na mapatay niya siya ngayon din. Gayunpaman, hindi magawa ni Michael dahil hindi niya siya matatalo.
Ang kasalukuyang Michael ay walang kakayahan na labanan ang Donovan Cross. Mapapatay siya agad. Muling sinulyapan ni Michael si Hunter Stone. Nang makita niya ang kanyang Tyrantas, hindi niya maiwasang mapaisip sa kanyang sarili, bakit may Tyrantas pa si Hunter Stone? Siya kaya ay isang taga-Qing Dynasty. Sa sandaling ito, sinabi ni Hunter Stone, dahil nakuha na ni Miss Dawn ang Cursed Spiritual Pill, umalis na tayo sa lugar na ito. Tapos na ang laro. Sinabi ni Donovan Cross, hindi, bagamat ang Cursed Spiritual Pill ay nasa kamay ng Fairy Academy, hindi ibig sabihin na hindi na natin ito makukuha. Vice Dean Evelyn, palagi akong naging palakaibigan sa iyong akademya. Kung ikaw ay handa akong magkusa na bigyan ako ng tableta, tiyak na babayaran kita. Alam ni Evelyn na determinado si Donovan Cross na makuha ito. She said, I can't make the decision on this matter. You can ask Don. Napatingin ang lahat kay Michael. Umigop ng tsaa si Michael at dahan-daang sinabing, hindi ko alam kung bakit biglang lumapit sa akin itong Cursed Spiritual Pill na ito. Natatakot ako sa backlash ng sumpa, kaya wala akong planong uminom. Kung ikaw kailangan mo, ibibigay ko sa inyo. Ngumiti si Donovan Cross. Mas maganda kung may ganyang mga iniisip si Miss Dawn. Actually, I admire you too. If you're willing to give it to me, I'll definitely help you in the future. Gayunpaman, umiling si Michael at sinabing, Mr. Donovan, malamang ay hindi mo ako narinig ng malinaw. Sabi ko para sa inyo ito, hindi para sa inyo. Kung tutuusin, napakaraming tao dito, at parang hindi kayo. Upang maging pinakamalakas. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Donovan Cross. Tinulyapan niya si Hunter Stone at sinabing, gusto mo bang ibigay kay Hunter Stone? Kehe, hindi mo siguro alam, pero itong batang ito ay walang kaibigan at walang halaga kung magpapabili ka sa kanya. Siya lang ang nakakaalam kung paano mag-cultivate. Sino ang hindi nakakaalam na siya ay isang cultivation maniac? Ngayon, kahit bigyan mo siya ng spiritual pill, sa hinaharap, kung hahadlangan mo ang kanyang cultivation path, papatayin ka pa rin niya ng walang awa. Malamig ding sinulyapan ni Hunter Stone si Michael, tama siya. Kahit ibigay mo sa akin ngayon, hindi ko tatanggapin ang kabaitan mo. Siyempre, kapag ganito ang ibibigay mo kay Donovan Cross, hindi rin ako papayag. Aagawin ko sa kanya. Hindi nakaimik si Donovan Cross. Ikaw. Isang malamig na ungol ang umalis sa Donovan Cross. Miss Dawn, hindi mo kailangang matakot sa kanya. Kung ibibigay mo sa akin ang spirit pill, I have my own ways to deal with Hunter Stone. Hindi ako papayag na agawin niya iyon. Tumanggo si Michael. Pagkatapos, dinampot niya ang cursed spiritual pill at ibinato sa kanilang dalawa. Handa na si Donovan Cross na tumanggap ng spirit pill. Gayunpaman, ang spirit pill ay hindi itinapon sa kanyang direksyon, ngunit direkta sa mga kamay ni Hunter Stone. Nagulat ang lahat. Labis na nagulat si Donovan Cross. Ikaw. Pinigyan mo talaga siya ng spiritual pill. Si Hunter Stone at ang iba ay nagulat din. Nasabi na niya na kahit ibigay sa kanya ito ni Michael ay hindi niya ito pahalagahan. Sa kabilang banda, si Donovan Cross ay hindi isang taong babalik sa kanyang sinabi. Hanggat binigyan siya ni Michael ng mga espiritual na table task, tiyak na ibabalik ni Donovan Cross ang pabor sa hinaharap. Napatingin si Hunter Stone kay Michael ng may interes. Nagpatuloy si Michael sa pag-inom ng kanyang tsaa ng mahinahon. Pagkatapos, binibigkas niya ang isang tula, ang gumugulong na ilog Yangtze ay naglaho sa silangan. Hinuhugasan ng alon ang mga bayani. Ang tagumpay at kabiguan ay nauwi sa wala. Ang mga luntiang bundok ay naroon pa rin. Ilang beses na ba lumubog ang araw? Ito ay isang tula mula sa dinastiyang Ming. Kung si Hunter Stone ay mula sa dinastiyang Qing, tiyak na malalaman niya ang tulang ito. Gaya ng inaasahan, sumili ang ngiti sa labi ni Hunter Stone matapos bigkasan ni Michael ang tula. Magandang tula. Salamat, Miss Dawn, sa iyong tableta. Magkikita pa tayo kung papayagan ng tadhana. Dahil doon, agad na lumipad si Hunter Stone. Si Donovan Cross naman ay galit na galit. Sinaman niya ng tingin sina Evelyn at Don. Ganito ang trato sa akin ng Fairy Academy mo ngayon. Hindi ko ito makakalimutan. With that, lumipad din si Donovan Cross para habulin si Hunter Stone. Ganun din, sumunod din ang iba, gustong manood ng laban nilang dalawa. Sa sandaling ito, nag-aalalang sinabi ni Evelyn, Don, alam mo bang magagalit ito kay Donovan Cross?
Gusto ko siyang galitin. Kung hindi bakit pa ako nandito? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.